Breaking news mga kababayan, nako po, Senador Marcoleta, nag-emergency press con. Meron siyang pasabog na ikagugulat lahat. Nagulat po sila Tito Soto at Pampilo Lacson. Boyeng Rimulya, tila nasupalpal dito mga kababayan. Bakit kaya? Panoorin po natin ang makapanindig balahibo na pagsisiwalat ni Senador Marcoleta. Talagang hawak niya ang matibay na ebidensya, ang nagtuturo sa mga buhaya. Sino-sino kaya mga kababayan? Ito po, talagang magigimbal kayo dito. Ito na ang The Last Dance. Grabe. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Di sila kagad mga sagot. Bakit ko po tinanong yon? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic study on this. Alam niyo kung ano sinasabi sa best evidence rule under the Rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung hard copy doon sa electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi ibabalidate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? Ayan mga kababayan, tila nabulaga nga ang ombudsman dito. Pati ang sekretary ng DPWH na si Vince Dizon. Talagang nagtuturuan na sila mga kababayan. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Bistado, garantisado. Ang tindi talaga ni Senador Marcoleta, napakatalino talaga nito. Siya lang ang pinakamatapang na lumalaban dito para hulihin ang malalaking butanding. Grabe talaga. The Cabral files is an extensive files. Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Lebiste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito eh. Humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is-testify the manner on how we access these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin eh. Parang walang gustong umusad eh. I can feel that. That's my personal opinion. Ayan mga kababayan, tila binibitin, tila pinipigil, tila pinuputol ang tali. Tingnan nyo naman, mula nung si Senador Marcoleta ang naging Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy ito. At alam natin kung saan ito pupunta. Pero nung pinalitan na ng mga bulagaan, sila Lacson, sila Tito Soto. Ito po yung mga komento mga kababayan ha. Sabi po ni Jason Pedring, grabe talaga. Anong nangyayari? Tila merong pagtatago, tila merong tinatago. Buti na lang nandyan si Senador Marcoleta na tuloy-tuloy sa paghahanap ng hustisya. Grabe talaga mga kababayan, mga komento dito. Kung may susunod na hearing po ba, would the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita niyong butas doon sa hearing?
What do you mean by that? Minority cannot lead, it's always the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang dun sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. Kayo po sa minority, sir, napag-usapan nyo na po ba? Since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan nyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at kung minsan, mabuti kahapon dahil kukunti kami initially, sabi ni Chair Ping, o sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na, 5 minutes na lang kayo, di ba? Sir, sino yung dalawang minority na hindi po pumirma sa minority? Actually, tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko muna mabuti para hindi kami malagay sa alanganin kung sakasakali. So, Kailan yung nga po ulit, sir, nilabas? December 10. officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yun yung iCare Forum in Quezon City. Yes. Meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo o may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o anggulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga yung marami kayong gustong i-pursue natin. Ang gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung pursue natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalaw ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi. Tumatango ka lang. O yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, Ping. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearing. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo? May ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Discaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon. Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya
Ayaw nyo bang imbitahan siya? Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kayo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. O, ayun naman nyo yata eh. Di kayo kumikibo. Sir, paano ba yun? Ini-invite siya pero hindi naman siya dumarating. Bakit kaya? Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam niyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. We're Ayan mga kababayan, yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta dito sa mag-best friend na ito. Tito Soto, Lacson, makinig kayo. Anong sinasabi niyong interparliamentary courtesy? Napakalaki na ng problema ng Pilipinas. Yung mga nakawan na nangyayari. Gusto nyo pa rin interparliamentary courtesy pa din? Ayun ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Bakit ayaw nyong ipatawag? Di ba mga kababayan, napaka-estupido ng mga ganitong mga grounds nila na hindi daw pwedeng ipatawag dahil may respeto. Dahil interparliamentary courtesy ito. Grabe talaga mga kababayan, mapapaano ka dito eh. Tuloy pa natin. talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy. Sir, so would you rather have him subpoenaed? Sana kayo gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayo. Kasi kami gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare in Quezon City. December 11. Kala ko naman kasama may niya. media Kasi naman kasi may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasi dami ninyo. Siguro 1/3 of this, siguro nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Nino? Nino daw? So ngayon, nandito na. I will make a copy available. Siguro isa na lang kasi ang kapal nito eh. Huwag nyo nang kunan ng exhibits kasi ang exhibits ganyan ka. Yung soft copy na lang, Mike, bigyan mo sila. I'm very sure at na sinabi ni Senator Amy at ako naman nagpapasalamat talagang very supportive siya rito. Nandito lahat eh. Marami kayong makukuha dito. Ang tanong,
Itong mga media na ito, kakagatin ba ito mga kababayan? Alam naman natin na ang media ay may something fishy dito. Net25 lang, SMNI, ang legit dito na talagang nagsasabi ng katotohanan. Yan ang sinasabi ng mga taong bayan. Okay? Sure. Yeah? Apo. Ano yun? Ma'am, hingi lang po kami Kung alam namin ang sagot, Apo, hingi lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. tatanungin niyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. O ikaw nagsabi. Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa... Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ma'am? At nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Po. Hindi ko po alam. Hindi ko nabasang maigi. Tapos may impeachment complaint din kay VP ulit, ano? February 6 ang due date. Ayun. Nakakapagtrabaho pa po ba kayo ng maayos? Dalawang impeachment po yung aakyat dito sa Senado. Sakali lang naman, ma'am, sakali. Kung lulusot yan, Senator Judge kami pareho ni Senator Marcoleta. Pero hindi na ako magkokomento tungkol sa ikalawang impeachment complaint na inaasahan tutol kay VP Sara. Pero sa palagay ko, alam na ng Kongreso ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Okay na? Maraming salamat sa inyo. Paki-cover. Ayan mga kababayan ko, mga pasabog ni Senador Marcoleta at Manang Amy Marcos na bulaga ang mga bulagaan dito. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaring i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. At i-komento nyo rin kung saan po kayo nanonood at nagko-comment. Okay? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.